Hey mga bros, natandaan nyo ba dati nung natalo ng Rain or Shine Elasto Painters ni Coach Yeng Yao? Ito pong SMB, yung pangalawang pagkatalo ng SMB this season, ay dito na sila nagkaroon ng wake up call kung saan pinalitan nila ito pong si Coach George Gallant kay Coach Leo Austria. Alam nyo ba mga bros na nagpasalamat pala ito pong Beermen dito po kay Coach Yeng Yao dahil kung hindi daw ito tatalunin ng Rain or Shine or tatambakan ay baka nga hindi pa nila papalitan talaga ito pong si Coach George Gallant. Well, ang ganda kasi ng plano nito ni Coach Yeng Yao mga brods. Isa rin kasi ito sa mga best coaches dito sa Pinas and maski na rin sa PBA and great tactician coach na rin ito mga brods. One of the best na rin ito katulad ni na Coach Tim Cone, Coach Baby Talupan and one of the top 10 coaches na rin ito sa PBA. Sabi nga rin kasi ni Coach Yeng Yao, ang plano lang talaga para matalo ang Beermen ay kapag ikaw ay nakikipagsabayan sa half-court plays mga kabrods. Yan din sinabi ni Coach Yeng Yao, talagang matatalo ka dyan dahil kapag sinosona mo lang ito pong SMB tapos nasabay ka lang sa mga slow plays, slow games nila mga kabrods, talagang matatalo ka dahil gagawin ka ng magandang play ng Beerman at ni Junmar Fajardo. Ang ginawa nga mga kabrods na ito po ni Coach Yeng Yao para matalo ang SMB ay yung mabilisang laro mga kabrods, kumbaga whole court press na talaga dahil kapag mabilisan ang laro, hindi na nga daw talaga nakakasabay ang Beermen dahil yung iba nga dito ay may edad na mga kabrods at hindi nga makasabay sa bilis sa mga fresh legs na mga young guns ng Rain or Shine Elasto Painters. So ang ganda mga kabrods ng ginawa ni Coach Yeng Yao. Simple lang pero effective at natambakan pa ang Beermen. So ito yung isa sa mga talagang magandang plano ni Coach Yeng Yao. Maski nga Gilas Pilipinas na hawakan niya, hindi naman siya aabot sa mga ganitong punto kung saan one of the best coach ito sa PBA nang wala lang dahil maganda kakaiba ang sistema ni Coach Yeng Yao kung saan pinipersa niya yung mga manlalaro niya na manalo every game. Biruin mo, palagi niyang papagalitan talaga at maski nga superstar, makakatikim ka ng words dito kay Coach Yeng Yao. Kaya sa mga ganong paraan, nagpupush talaga ang Rain or Shine Elasto Painters dahil sa kanya mga kabrods. Kaya ito, may mga reports din tayo mga kabrods and rumors na parang gusto nga daw talagang i-try rin ng Beermen ito pong sistema ni Coach Yeng Yao. So sa lahat din kasi ng mga team na napuntahan nito ni Coach Yeng, NX, Rain or Shine mga kabrods, hindi naman doon ganun kalakasan yung mga lineup na binibigay sa kanya mga kabrods. Sa katunayan nga, 'di ba, na iinggit din ito pong si Coach Yeng Yao sa mga big teams natin dito sa PBA, MVP, SMC, lalong-lalo na yung mga TNT, mga favorite ng mga kanya-kanyang group, Beermen and Ginebra, dahil puro superstars yung mga lineup nila, unlike kay Coach Yeng Yao na saktuan at average player lang pero naidadala pa rin niya sa panalo dahil hindi na nga daw sa players yan, nasa coach na rin at paano patakbuhin yung laro mga kabrod. So ito na nga, kung itong SMB ay malakas na talaga yung lineup, siguro nga coach na lang talagang problema mga kabrods. Kaya di ba bigla nilang pinalitan si Coach George Gallant, nandiyan na si Coach Leo Austria. Pero ito pong si Coach Leo parang ayaw na rin kasi gusto na rin talaga nito maging team consultant na lang, napilitan na lang dahil sa ginawa ng Rain or Shine sa SMB. Pero ito na nga mga brods, kung si Coach Yeng Yao napapanalo niya yung mga hindi ganun kagandahang lineup, paano pa pag nahawakan niya yung magandang lineup ng Beermen? So ito na nga mga brods, gustong ofera ng Beermen ito pong si Coach Yeng Yao ay yan ang ayon sa mga reports natin. Kaya sa tingin nyo mga brods, lalakas bang Beermen under Coach Yeng Yao? So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito nga pong si Dwight Howard ang Superman and one of the NBA superstar na rin, mga former NBA superstar na in-interview pala ito sa pagmamall tour ng mga barangay Ginebra. Maski nga mga Ginebra fans nagulat dito dahil in-interview nga pong si Dwight Howard at pakinggan nyo na lang mga kabrods. At credits din sa Never Say Die na video na ito. Ginebra? So yun nga mga brods, sa pag-sign pa lang ng parang okay
ni Dwight Howard, parang gusto niya talagang pumunta ng PBA at sa Barangay Ginebra San Miguel. So biruin yan mga brods, galing na kay Dwight Howard yan. Tapos may pinost pa siya sa kanyang social media, sa kanyang IG post mga kabrods na where to. Tapos ang daming flags na nakalagay dyan, maski Philippines na dyan, pero ang kanyang pinapakita na habang naglalaro siya, yung paglalaro niya sa SGA kung saan Philippine flag yung nakalagay sa jersey niya dyan, di ba mga kabrods? So, isa lang ito sa mga signs mga kabrods na ito pong si Dwight Howard ay yung eagerness niyang maglaro pala sa PBA, sa Commissioner's Cup, ay talagang legit yun mga kabrods, maski na rin yung interview sa kanya ng Barangay Ginebra host. Well, sa ngayon naman medyo okay naman ito pong start ng Ginebra this season, pero gusto nga nilang pagpahingahin na rin ito pong si Justin Brownlee dahil baka na-burnout na naman. Kaya ito pong si Dwight Howard mga kabrods ay kakaiba ito. Lakers champion na rin ito ng 2020, and sa mga pinaglalaroan nito sa mga ibang bansa, Taiwan, NBA, talagang nagdodomina ito pong si Dwight Howard mga brods. SGA, sa mga strong group athletics natin sa Pinas, naglalaro na rin talaga siya. Ang PBA na lang talaga ang kulang mga kabrods. Ewan ko ba't hindi pa siya kinukuha ng mga ibang PBA teams, knowing na malakas naman talaga ito pong si Howard at wala naman tayong height limit ngayong Commissioner's Cup, tapos 6'10" to 6'11" pang height neto ni Dwight. So kakainin niya talaga yung mga players dito, maski mga imports din mga kabrods sa PBA. So papalapit na ng papalapit yung signs dahil maski na yung Ginebra host ay nalaman din, and maski yung mga Ginebra fans na nanonood dyan sa mall tour nila ay nung tinanong na gustong mapunta ba si Dwight Howard sa Ginebra, ay umokay din talaga yung mga fans. So gustong gusto rin nila mga kabrods. Kaya hihintayin na lang natin yung respond dito ng Barangay Ginebra management. Kung nakita man talaga nila yung video, baka bigyan talaga nila ng chance ito pong si Howard mga kabrods. Di naman basta-bastang player ito mga kabrods eh. Siguro nga hindi masyadong makuha pa si Dwight Howard dahil ang daming mga imports na nagsisigalingan na sa iba't ibang bansa at medyo pricey ito pong si Dwight Howard nga daw. Pero mga kabrods, hindi naman sa hindi kayang bayaran ng Barangay Ginebra si Dwight Howard, pero siguro nga mas iba pa rin yung Justin Brownlee na nakakasama nila every season mga kabrods. Pero why not? Subukan din, di ba mga kabrods, si Dwight Howard kung Commissioner's Cup lang din naman. Kung Governor's Cup, si Justin Brownlee kayang-kaya na niya dyan. Why not sa Commissioner's Cup? I-try nila ito mong 6'10" na si Dwight Howard, yung ang ating former NBA superstar. So hindi naman kabibiguin nito ni Dwight Howard dahil bibigyan ka talaga nito ng magandang stats every game, and malay natin talagang may chance talaga na magkampiyonato ulit ang Ginebra kung itatry talaga nila si Dwight Howard mga brods. Kahit may edad na ito mga brods, talagang kayang-kaya pa rin niyang makipagsabayan. Maski sa Taiwan, nagdodomina siya doon mga kabrods. Maski nga sa SGA, talagang nagugulat din yung mga kakampi nito, talagang dinodomina niya yung paint. So maski sa NBA, di ba hirap nga si Shaquille O'Neal dito kay Dwight Howard dati. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba worth it ba na kunin ng Ginebra ito pong si Dwight Howard, knowing na si Dwight na mismo, sa kanya na mismo nang galing na gusto niyang maglaro talaga sa PBA? Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights, yun lang. I'm out.